Tayong lahat ay may maiaambag. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 8, verses 1 to 3, and I read it for you. Soon afterwards, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, as well as some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Herod's steward Chuza, and Susanna, and many others who provided for them out of their resources. Tayo pong lahat ay mayroong maiaambag para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, ng pagmamahal at awa ng Diyos. Kung akala po natin ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay para sa mga pari lamang, obispo, madre, relihiyoso o sa mga lingkod ng simbahan, abay nagkakamali po tayo. Sapagkat ang misyong ito ay para sa lahat ng alagad ni Kristo. Mga bininyagan, tayo po, nung bininyagan po tayo, nakatanggap po tayo at nakibahagi sa 3 misyon ni Kristo, misyong pagkapari, pagkaprofeta, at pagkahari. Atin po itong gampanin at isabuhay. Bilang isang pari, tayo po'y mag-aalay ng panalangin, makikibahagi sa lahat ng mga liturikal na panalangin at pagtitipon. Tayo ay magdarasal, tayo ay magpapalaganap ng salita ng Diyos. At bilang mga propeta, tayo po ay mayroong misyon na kahit saan man tayo magtungo, sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, o kahit sinong makasalamuha mo, ay maging propeta ka. Kung mayroong maling nangyayari, magsalita ka ng katotohanan. Ipangaral mo at lagi mong ipaalala sa mga tao na mahal sila ng Diyos at sila ay kinakaawaan ng Panginoon. At bilang hari, hindi po tayo ang pinagsisilbihan, bagkus tayo po ang magsisilbi. Bilang isang hari, tayo po'y lingkod ng bawat isa. Kaya naman po, mali po ang kaisipan na tanging sa mga reliyoso lamang o mga nagsiserbisyo sa simbahan ang pagmimisyong ito. Sa katunayan, sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin na nagpatuloy ang ating Panginoong Jesucristo sa pangangaral, nagpunta sa mga nayon, sa mga iba't ibang lugar upang ipahayag ang kaharian ng Diyos, kasama ng kanyang 12 alagad at maging ng mga ilang kababaihan, na tumulong sa ating Panginoon. Sinabi dito, who provided for them out of their resources. Ano kaya ang may aambag nila? Kung ano meron sila, yun ang itinulong nila. Sila'y mayroong panahon, sila'y mayroong kakayahan sa buhay, sila ay mayroong talento, sila ay mayroong nag-aalab na puso para sa Panginoon at sa Kanyang misyon. Sana po palaging bukas ang ating puso para sa misyon na patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Isipin natin at pagdasalan. Tanungin natin ng Panginoon, Panginoon, ano pong misyon ang nais niyong ipagawa sa akin? Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, biyayaan niyo po kami ng isang nag-aalab na puso para sa pagmimisyon, nang maipalaganap po namin ang iyong pag-ibig at ang iyong salita. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.